Narito na ang inyong hinihintay, ang programang magpapakita ng di nakikita ang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topa Show! Yes, yo! Magandang umaga po sa lahat mga kaibigan. Sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio, po si Juvie de Guzman. Wow na wow! Magandang Monday po sa inyong lahat. Akalain ninyo, di ba? Ako naligaw ako. Akala ko kasi walang event ngayon. Kaya pala walang sasakyan, no? Hindi natin akalain na meron palang holiday today. Yan. Alam niyo na, di ba? At syempre, yung ating mga kapatid na Muslim ay nagsiselebrate ngayon ng kanilang selebrasyon. At thankful din tayo. Alam niyo, napakaluwag ng daan. Yan po yung pinaka-thankful tayo. At syempre, ayan guys hindi ko na dinala yung award ko kasi ang bigat-bigat. Eto, pareho kami ni Atty. Topacio yung nagkaroon nito. Ayan. Si Atty. Topacio po ay nirepresent na lang ni Ka Victor Salonga dahil hindi nga po nakarating. Kaya ito na lang po ang aming pinapakita sa inyo in behalf ng ating programang Yes, Yo, Topacio. We're so thankful mga kaibigan dahil alam niyo naman dito po sa ating programa ay marami pong mga blessing na nakikipag-usap sa atin at salamat naman po sa blessing. Naku, yung mga award na yan, hindi ko na humailagay sa aking cabinet dahil nga po alam nyo na, maliit lang po yung aming bahay. Yan, ganun talaga eh. But anyway, thankful tayo sa pamunuan ng World Class Excellence Japan Awards kay Ma'am Emma Cordero. Yahoy! Thank you so much. And hoping sana maano natin, no, mga kapatid, sana ma-connect tayo ni Miss Nora Honor, ang ating national artist. Dahil kanina nga si Ma'am Marie Cusi ay nakausap ko at hoping no siyang magkwento tungkol dun sa kahit ikaw na lang Ma'am Marie, no. Okay guys, ngayon naman po ay narito ang ating friendship. Alam nyo, ganun talaga, no, talagang iba-ibang istasyon, iba-ibang mga kaibigan ang nasusumpungan natin. Yan. Ito po maraming akong event na ina-attenan. Meron pong mga event na ako po yung host, di ba? Ganun talaga yung mga press con, tayo po ang host kasi. So, nami-meet natin itong mga to. Sabi ko nga sa inyo, iisa-isahin ko ang aking baol para makita ang mga friendship natin na talagang from rags to riches. Eto na, mga inspiring personality na kung saan ito yung pinagmamalaki po sa loob at labas ng bansa. Let's welcome Miss Joy Entusiasmo. Siya po ay CEO ng kanyang sariling kumpanya. Good morning! Hello. Good morning. Yes, show. Live tayo ngayon sa ating live stream ngayon, no? So, thank you so much, my best friend, Miss Juvie. Thank you so much for inviting us here. Hello sa mga viewers, no? So, I'm very overwhelming. Okay, thank you so much, Ma'am Juvie, for recognizing us. Yes, of course. Alam mo, sis, no, napaka-importante sa atin na kayong mga masisikap na mga Pinoy at Pinay ay dapat nakikilala kung paano kayo nag-workout sa inyong mga pangarap sa buhay. Sabi nga po, ito ang tinatawag na dream come true. Ayan. Yes. At meron, ipakilala mo yung kasama mo. Yes, okay. Ipakilala ko rin sa inyo po, no, yung aking partner sa audio, si Miss Bert Cayubet. Siya yung aking installer. Ayan. Mr. Hello, Sir Bert. Yeah. Hello, magandang umaga sa lahat sa Yes Show. Maraming salamat at naimbitahan po kami dito upang introduce sa inyo yung mga naging namin experiences. Nakaraan. Yan. Yes. Ang inyong mga nakaraan ay importante sa akin yan dahil alam nyo po, marami po tayong pinagdaanan noong pandemic kaya hinahanap natin yung mga kagaya po ninyo na maaaring maging inspirasyon ng mga kabataan ngayon kasi hindi na hindi na joke yung nangyayari ngayon. Na yung iba, pag dumating sa depression, ay nagpapakamatay. Yan. Iniiwasan natin yan, Miss Joy. At of course, Sir Bert, kayo din, sana maging guidance kayo ng mga nanonood sa atin ngayon. Yan. At ito po yung pagkakataon na alamin natin ang kanilang mga sikreto. Hindi na sikreto ngayon. Kasi po,
dati po, sekreto, nung sila yung nagpapalaki pa lang ang pangalan. At ngayon, dahil malaki na ho ang pangalan nila, so gusto nating malaman naman, baka meron pa tayong chance na gayahin sila. Yes, exactly. Okay, Miss Joy, kwento mo muna yung iyong pinagmulan. Sige. Alright, so far, no, may pinagdaan na rin kami na napakahirap na buhay para lang matupad natin. So sabi ko nga, ito nga talagang kahirapan ay hindi hadlang, no, para makamit mo ngayong tagumpay sa buhay. So lahat ng mga nangyayari, mindset lang po yan. So kailangan po talaga, nandun yung ating perseverance, nandun yung kailangan may determinasyon ka. Alam mo yun, so para ako nanggaling din kami po, no, sa province. So galing ako sa mahirap na pamilya. So nag-struggle po ako para kasi alam mo kasi may dream ako eh. Pag may dream ka, yun talaga dapat kailangan mong abutin yun. Teka mo na, Miss Joy, anong province ang pinagalingan Iloilo. mo? So Abaw, Iloilo. originally Palangga I pala came to. from, yes. Okay. Yeah, from Sige. I am Ilongga. Ayan, ginapiko, ginapala noon ang kwarta. Pero di na raw ngayon, ginabuldos na. Abaw, linti. Diba? Hindi, kasi alam niyo naman ako dating naging sekretary ng dating DOJ, Raul Gonzales. At sa opisina, puro mga Ilonggo kasi yung mga tao din eh. Si Raul Gonzales, ang dating DOJ Secretary Raul Gonzales, siya po ay taga Haro, Iloilo. Yan. Raul Maravilla Gonzales. Yan. Correct. Yes, correct. Ay, palangga. Ang mga palangga talaga. Abaw linti. Ang Sabi mga nga nila basta Ilongga, mga Ilongga rin guwapa. Abaw linti. Parang Ilongga Yan na mga rin Miss ako. Universe, mga Miss Opo, Universe ayan. ng mga Okay, Miss Joy. pageant. Dahil pinagmamalaki. Kita nyo alam nyo, kapag kayo po ay nagmula sa hirap, huwag ninyong ikahiyayan. Diba? Correct. Tama Okay. po. Ipagmalaki natin kasi, alam mo, yun ang makapagbigay tayo ng inspirasyon naman sa mga ating mga kababayan, no? Lalo-lalo pa sa mga nangyayari ngayon, na napakarami ng mga, tawag na to, napakarami ng mga issue. Yan. Mga Yung issue na yan, susolusyonan natin yes, yan. na dapat bigyan Okay. natin ng solusyon yan. So, Ayan. Talagang mindset lang Opo. talaga. Okay, si Sir Bert naman. Sir, Ay. paano ka napunta sa ganitong industriya? Actually, ma'am, ako, talaga galing din ako, sabi nga ni Ma'am Joy kanina, mindset, and then lahat naman tayo nang galing sa wala. So nag-start din ako from employee sa isang kumpanya, which is talagang from the start napakahirap ng pinagdaanan ko sa trabaho. But yung experience din at the same time, nung nagwo-work ako, inaral ko ito. Opo. So, nung napag-aralan ko siya, then dahan-dahan, kapag ka natuto nga tayo, sabi nga nila, di ba? So, yung mga natutunan natin, yun yung magiging way papunta ron sa mga pangarap natin Opo. sa buhay. Pero alam mo, Sir Bert, nakakatuwa ka kasi parang inaral mo, hindi ka diniktahan, di ba? Yes po. May mga ganun kasi, di ba, guys, no, minsan tayo ayaw natin dinidiktahan tayo ni nanay o ni tatay. Alimbawa, si tatay abogado. Gusto rin niya, abogado pa rin, di ba? Tama po. Pag si nanay naman ay isang, sabi na natin, isang entrepreneur, halimbawa na lang, gusto din ni nanay, ganun ka rin. Bakit nga ganun kayong mga anak? Bakit ganun kayo? Ayaw nyo yung gusto namin. Hindi. Ipakwento natin kay Sir Bert. Nung nag-aaral po kasi ako during my college days, as in talaga may pangarap ako na maging isang inhinyero. Oh. Pero nung time na yon, Engineer pala. Yes Okay. po. Nung time na yon, syempre kapos kami sa financials. So I started na sabi ko nga gusto ko mag-aral. Opo. Pero during that time, wala rin kaming financial talaga. Hindi ako makapag-aral sa isang university. Then sabi nung family ko, Bert, stop ka muna. Paunahin muna natin yung Kapatid mga mo. kapatid ko. Ba't nga ganun sa probinsya? Probinsya ka rin ba? Yes Saan? po. Pero Leyte po. Late. Late. Oh, Bisaya. Yeah. Ito, waray. Ginapi. Hindi ginapiko ano ba yan? Waray upay. Waray. Oh, di ba? Mga ganun. Yun po. Tapos, ano ginawa sabi mo? ko, kailangan ko mag-aral. So, in-insist mo na mag-aaral in-insist ka? ko sa family ko na, sabi ko sa mother ko at father ko na mag-aaral po ako sa Manila. So, nung nag-start ako mag-aral, sabi ko, paano ko mag-start ng pag-aaral kung wala ka naman financial, wala kang pera? So, Opo. sabi ko, pumasok ako sa isang fast food chain. So, doon nag-start lahat. Pumasok ako sa fast food chain, nag-aaral ako sa gabi.
Okay. So, Wow. yun. As an Working IT, student? Yes, working Oh. student. As an IT, so nakapag-aral ako ng information technology, pero hindi yung gusto ko. So sabi ko noon, Ibig sabihin, hindi gusto mo yan? Hindi gusto? hindi ko talaga ginusto. Pero during that time, sabi nila, in demand ang IT. Way back 2004. Yes, So sabi yes, ko, maging stepping stone ko to, mag-IT ako. Then kapag nakapag-work na ako as an IT, mag-aaral ulit ako. Wow. So, yun, Ang galing. maraming struggle nung nag-aaral ako. Kapag nasa fast food chain ka, contractual ka. Oh. So, pag contractual ka, renew. Syempre, nung nag-aaral ka, marami kang mga priority. Kailangan mo pag-aralan mismo yung sa schools mo. So, sabi ko nga, 6 months, ganun lang yung kontrata eh. So, nung time na yon, exam namin, so sabi nung manager ko, Bert, hindi ka pwedeng pumasok sa school mo muna kasi walang hahalili sa'yo. Sabi sa akin, sabi ko hindi pwede kasi exam ko ng araw na yon. So, sa madaling salita, natanggal ako sa work. Kasi hindi sinunod yung management. That time... Hindi, okay lang naman yun kasi working student ka naman talaga eh. So, ibig sabihin, bagamat inuna mo yung pag-aaral mo, nag-conflict lang ng schedule sa trabaho, di ba? Yes. That's the point. Hindi ko tinuloy dahil yun nga. Then, sabi ko sa manager ko, hindi lang ako napagbigyan. Ayun. So, hindi na na-renew yung contract ko sa madaling salita. Oo. Then, problem nun, yung financial ko, pambayad sa school. Naglakas loob ako ngayon na kausapin school dean namin. Ayun. Sinabi ko kung pwede ako maging student assistant. So, nung naging Nangyari student naman. assistant ako, na libre yung tuition ko. Mag-aral ako ng libre. Magaling dumiskarte. At the same time, I should. nung nag-aaral ako, ginamit ako ng school namin as a student marketer. So, marami ako natutunan sa school din namin. So, Ayan. yung pakikasalamuha sa tao, Malaking umarap inspirasyon sa madlang yan. people, sabi nga Ayan. nila, doon nag-gain yung confidence. Okay, Bert. Kakausapin kita mamaya lang. Ikaw pa, Ma'am Joy. Meron na lang tayo 1 minuto bago tayo mag-break. Yes? Okay. Ituloy mo yung kinukwento mo. Ikaw naman palangga eh. Hindi ka ba umabot dun sa punto na pinigilan ka ng magulang mong pumunta sa malalayong lugar? Like Manila, syempre nasa Iloilo ka, 'di ba, that time? Yes. So what happened? Okay, actually, kasi nagsimula ako dito because, alright, nung namatay ang father ko, that was, I was in 18 years old and I was in the 3rd year college, taking up Okay. an architecture. Oh, architect naman Bachelor of to. Architecture. Ayos kayo sige. Yun. Maganda yun, architect. Yes. Okay. So, that's the time na talagang, actually, katulad rin ni Bert, hindi ko naman talaga gusto ang pagiging architecture. Ay, hindi mo rin Arkitekto. gusto. Bakit? Kasi gusto ko mag-military kasi. Uy, grabe ka. Military? No, hindi. Oo, mas Talagang, matapang. talagang, ang ng pamilya namin is military, Aha. police. Ay, Seaman. takot ako sa'yo. Seaman. Oo. So, my fourth choice, Yes. mag-enroll na ako kinabukasan, hindi ko alam kung ano yung kukunin ko rin Kaya hindi ka nagpapahaba ng buhok, ano? mahaba buhok ko before. Okay. So, So, yeah. So, that is then civil engineer. But my father told me that the disadvantage and advantage of taking the course. okay. Sabi niya, if you are taking an architecture, you're the boss. Ayan. Doon yun nag-change ng mind ko, I'll pick the boss ko, so what is the advantage? So sabi niya, even though na may pamilya na ako, still, I can earn money. Okay. So alam mo, very thankful ako sa father ko. So the next day, Tutuloy natin yan. Yeah. Yan. Alright. Itutuloy natin Thank yan. you. Pero, syempre, meron tayong isisingit bago ko kayo ibalik, no? Sure, yeah. Okay. So, mga kaibigan, time check muna tayo dahil tayo po talagang inuulan ng maraming swerte. Alam mo, swerte yung mga paalala sa studio. Okay, mga kaibigan, sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio, ang Yes Yes Show ay magbabalik. Makalipas lamang ilang saglit. Ang oras po, alas 11:25 ng umaga. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Hoy! Magandang araw po sa inyo lahat mga kaibigan at syempre sa pagbabalik po ng Yes Yes Show Topacio. Sa ngalan pa rin yan ni Attorney Ferdy Topacio. Bago natin ibalik ng ating guest kanina, ay syempre, alam nyo naman, si Attorney Ferdy Topacio, bagamat wala po siya, ay
pinagkalooban po siya ng award sa ngalan po ni Victor Salonga. Siya po yung siya po yung tumanggap dito. Ayan, siya po ang tumanggap kasi may award din po ako kaya hindi ko po matanggap din dahil mabigat po yung nila. Ito po yung kanilang trophy. Anyway, babasahin ko lang po ito sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio. Mula ho ito sa Japan, World Class Excellence Japan Awards. Yan po ang tinatawag na WCJA. Para po proudly presents to Attorney Ferdinand Sumage Topacio. Yan. The most outstanding multimedia lawyer, diba? At yan, special tribute to world-class excellence achievers and companies based on the significant achievements and excellence worthy of emulation towards global excellence in their respective industries, awarded during the 11th World Class Excellence Japan Awards last June 15, 2024, Heritage Hotel Manila, Philippines. At syempre, ito po signed by the Governor Ray Tremblay, Executive Committee at si CEO WCJA Emma C. Toba. Yan. Congratulations, Attorney Ferdy Topacio. At syempre, congratulations na rin sa sarili ko. Dahil natutuwa po ako. Hindi ko na ho binitbit yung ganito kasi nga po ay mabigat. But anyway, importante yung si Attorney Topacio naman eh. Anyway, makikita nyo yan sa Facebook ko yung akin namang natanggap. But this time, balik natin si Ma'am Joy Entusiasmo, no? Bago natin isunod yung isa pa nating guest. Okay. Ma'am Joy, ang doktong nun, after mong, sabi nga, talagang yung gusto mong career ay hindi mo natupad dahil iba nga itong ipinasok mo. Pinasok mo, sabi nga. Ano nga yun? Naging ano ka? Naging architecture. So, decided na. So, sabi ko nga, kinabukasan, nag-enroll na ako direct to architecture. Ayun. Ikaw So, na mismo nag-decide nun. Oh, I mean, yun na talagang pinili ko kasi feeling ko naman na talagang yun ang karapat-dapat. Ayun. So, talagang nakuha ko yung... Pero yung gusto ning mami at daddy mo, ano ba? Anong course? Actually, architecture. Architecture din. Yes, kasi gusto ng father ko. Ako yung bali, sinunod mo sila. Grandfather ko. Ayun. So, grandfather imbes ko. na maging pulis ka. My maging father, sundalo. yes, my father is a master plumber and yung aking namang grandfather, yun, mga linyada kami ng mga construction. Oo. So, sa anyway, pagka-architect, natapos mo naman, no? Okay naman. Naku, congratulations. Ayun. Yan ang importante sa lahat, mga kaibigan, sumunod sa magulang. Pero si Sir Bert, kakaiba, no? Yeah. Sir Bert, ikaw naman. Yun po, yung kwento ko nung nag-aaral pa ako. So, gusto ko talaga maging engineer. Pero, kumbaga, no choice. Kailangan ko mag-aral muna bago ko makamit na mag-take ng another course yun. So, IT, from IT, nag-working student ako sa school namin. And then, nakagraduate naman. Pero alam mo, swerte mo yung IT, pinakamalaking highest paid yan, di ba? Yes, during that time. That time, yes. But, nung nag-aaral kasi ako, so, yung D-school din namin, ginawa niya, sinasama niya ako sa mga pagmamarket ng school. So, I stand in the front of the stage and then I talk about our school. Yes. So, parang buong buhay ko na nag-aaral ako. Ganon yung naging Nag-aaral ka pa rin kasi nasa school ka pa rin. Yes, nasa school pa rin ako. Then, nasanay talaga ako sa crowd. So, ayan. Parang yun. So, sabi ko nga, paano kaya to? So, as an IT, parang naging marketer ako. So, marketing, Uy, pero magandang experience yan. Yes, sobrang naging magandang experience sa akin during my study that time. Kasi pagka-graduate ko, although nung time na yun, pagka-graduate ko, syempre, mag-apply na ako ng work. Yung experience ko sa IT, hindi ganun kalawak. Ayun. So, yun, nag-start ako talaga from scratch as an sales. Napasok ako sa sales industry and then started working in the audio industry. So, doon nag-start yung path ko until now. So, sa audio industry, nag-work ako sa JBL na brand as a sales executive hanggang sa na-appoint as a store OIC, naging store manager. Yung experience ko in the long run nung nag-work ako, so doon ko nag-gather lahat yun. So, galing. Hanggang sa ngayon, with partner with Ma'am Joy, natutunan ko lahat yon. So, Opo. Pero with that, gusto ko lang magbigay ka ng message sa ating mga taga-subaybay, lalong-lalo na at your age or yung mga mas bata pa sa'yo, na ano ang dapat nilang gawin para makamove on sila despite the fact na talagang mahirap ang buhay?
Yun lang. Even dun sa mga staff ko, sa mga kaibigan ko, ito lagi pinapayo ko, no? So, hindi hadlang yung kahirapan sa buhay. Okay. So, kung ano yung gusto natin, lahat naman yan kayang makamit eh. Sikreto, sipag. Lagi Sipag. yun. Sipag, tiyaga, wag tayong maging mapili sa kung ano man yung dumating sa atin. Yun. Kasi, yung kahirapan lagi nandyan yan eh. Opo. Pero sabi nga nila, 'di ba? Ikaw yung gagawa ng path mo papunta ron sa kung ano man yung gusto mong marating. Opo. Yun lang. Lagi ko to sinasabi sa mga staff ko, sa kaibigan ko. So, lahat tayo, kung may pangarap tayo, yung sipag, laging dapat kasama natin yun. Ba, pwede na. Pwede na. Yun lang naman po. Yun lang naman po. Malaki may tutulong mo yan sa industriya. Yes. Okay, at sa'yo naman, Ma'am Joy, dahil alam niyo, kakaiba ka rin no? Pero mo gusto mo mag-serve sa bansa na magtanggol sa bayan, di ba? Yes. Pero in some other way, meron ka namang ginagawa din ngayon. So, anong maipapayo mo sa ating taga-subaybay? Kasi magbe-break na naman tayo. Alright, so ang pinapayo ko rin tulad nga sinasabi ng partner ko din para ma-achieve mo po yung goal mo sa buhay kasi life is like a marathon, alright? So ang isipin lang po talaga natin is that paano mo ma-achieve yun, paano mo maabot yung goal sa buhay mo kasi kailangan mo tumakbo yung finish line, kailangan mo iabutin yun eh. So kung ano man po yung mga obstacle, yun ang lagi mo isipin, paano mo marating yun. Ayan. Ayun, so talagang kailangan strong ka, kailangan may determination lang at perseverance sa buhay. Pero Ma'am Alright. Joy, kailangan sa susunod na pagkikita natin magkakaroon ka na ng part dito sa aming programa. At hindi lang po Looking yan. forward. Yeah. Looking forward, Siyempre, yes. Looking importante yung iyong career ay ginamit mo na, di ba, no? Yes po. Ginamit mo na. Of course, with your partner, Bert. Yeah, kaya thankful ako sa company ko sa CDA, no? Apo. Sa CDA for Technology, so dito sa audio. So talagang very yun ang nag-ano rin sa akin. Yun ang nagbatak rin sa akin. Kasi Okay. from construction to audio. Pero alam nyo guys, ang pag-share ng buhay ng isang tao, lalo na sila'y successful, isa hong napakalaking bagay po yan. Kaya kailangan po, tayo po na nagsusumamo pa sa mahal na Panginoon na sana ibigyan pa tayo ng lakas, dagdagan pa yung ating buhay. Ano naman ang final words mo, Sir Bert? Isa lang yung masasabi ko, no. So sa lahat ng mga viewers natin, yun lang, sipagan nyo lang parate, wag tayong sumuko sa hamon ng buhay, sabi nga nila. Lagi naman may mga obstacle, sabi nga ni Ma'am Joy. So pag tayo sumuko dun sa mga obstacle na yon, I think hindi natin makakamit yung gusto natin makamit sa buhay. Okay, salamat. At syempre, Ma'am Joy, isa pang hirit para ikaw makapagpasalamat naman sa ating mga viewers. Alright, thank you so much. Thank you sa ngalan po ng ating host dito na si Ma'am Joby Di Guzman. Ma'am, thank you so much. Thank Kay you. Attorney Topacio ng Yes Yes Show. Topacio, sir, thank you, Attorney, so much. At sa lahat ng po ating mga bumubuo po dito ng, ng studio na to, thank you so much. And happy birthday nga pala kay Sir Victor Salonga, sir. Happy 62nd birthday. Happy sir. birthday! Yeah, Happy Victor birthday. Salonga. Birthday niya today. Happy birthday. Ayan. Thank you so much. Nakakain na siya sa tindahan doon. At pwede ko bang pasalamatan din, ma'am? Yes, sige. Nais ko po palang pasalamatan yung Health Avenue Medical Clinic Tandang Sora and then AVSI Audio Video Equipment Trading. Also sa Escal and Cayubit family. Okay. Thank you so ito, much. last ko rin po pala, baka makalimutan kong aking sa likod ng aking tagumpay. Ang aking partner si Mr. Rick Dowell. Okay, sir. Thank you so Sir Rick. much. My partner, yeah. Okay. So, thank you. Okay, so mga kaibigan, with that, mamaya po ay iba naman po ang ating bisita ngayon. But anyway, salamat po sa dalawang bisita natin na nagpunyagi. At ngayon ay pwede na natin gayahin. Ayan, sabi nga, inspiring talaga sila. Okay mga kaibigan, babalik po ako makalipas ang ilang paalala mula sa ating himpilan ng oras. Sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio ng Yes Yes Show, 11:45 ng umaga. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yes, yes, yo! Yes Yes
Show! Once again, ako po si Juvie de Guzman sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdinand Topacio. Ayan, alam niyo naman yung ating partner, marami ho siyang ginagawa. Hindi ko po alam kung nasaan po siya. But anyway, tayo naman po ay narito para ho sa ating programang Yes Yes Show Topacio. Ang oras po, alas 11:51 ng umaga. At narito ang pinakamagandang, pinakabata, pinakamatangkad, pinaka-sexy na bisita natin ngayon. Alam niyo, pagdalang dinding talaga siya ang pinaka. Let's welcome Miss Ivana Garcia. Yahoy! Hi, Ivana. Good morning sa'yo. Ayan. O si Ivana, marami siyang babatiin. Sige na, Ivana, go! Hi po, Ma'am Juvie. And Yes. hi po, Atty. Topacio, Mommy Belen. Still happy Father's Day po to everyone, especially to my late dad in heaven, Daddy Eugene. Happy Father's Day po, Daddy Art, Papa James, Daddy Otot, Uncle Glenn, and Idol Ka Freddy Aguilar family, Tito Abby Hipolito, Senator Manny Pacquiao, Sir Sean and Ma'am Valerie Gibbon, Senators Tolentino, Mark Villar, Bongon, Ninong Rafi Tulfo, single moms and OFW fathers. Special shoutout po kay Ate Mel sa whole family po nila, sa mga kapitbahay po na nasunugan sa Talaba, Cavite. Pag-pray po namin kayo ni Mommy, and laban lang po, kapit lang, mahirap pero kailangan kayanin. Big hugs po and always do good and pray for peace. Ayan. Ang galing-galing. Alam niyo mga kaibigan, si Silvana po kasi ay maraming friendship na. Parami ang mga friends mo, ha? Ayan. Pero syempre, ayan ay guided yan ng kanyang mami, kaya huwag kayong mag-alala sa kanya. Hindi po siya magkakamali. At may kakanta yun si Silvana. Anong kanta mo ngayon, Silvana? Anak po by Freddy Aguilar. Ooh! Kanta ko din yun. Favorite ko yan. Oh, yan ang most requested song sa akin sa Japan. Okay, this time, awitin na Anak ni Freddy Aguilar. Aawitin po ni Silvana Garcia. Yahoy! Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin, minamasdan pati pagtulog mo. At sa gabi, napupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umaga na may kalong ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Ngayon nga ay malaki ka na, ang nais mo'y maging malaya, di man sila payag, walang magagawa. Ikaw nga ay biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, at ang payo nila'y sinuway mo. Di mo man lang inisip na ang kanilang ginagawa'y para sa'yo. Pagkat ang nais mo'y masunod ang layaw mo, di mo sila pinapansin. Nagdaan pang mga araw at ang landas mo'y naligaw, ikaw ay nalulung sa masamang bisyo. At ang una mong nilapitan, ang iyong inang lumuluha, at ang tanong, anak, ba't ka nakaganyan? At ang iyong mga matay biglang lumuhan ng di mo napapansin. Pagsisisi ang sa isip mo at nalaman mong ika'y nagkamali. Pagsisisi at sa isip mo nalaman mong ika'y nagkamali. Yahoy! Grabe! Ang galing.
At syempre mga kaibigan, nagpapasalamat po tayo sa mga friendship natin, lalong-lalo na kay Miss Nora Aunor, ang napakabait na artista. Syempre, kay Aramina. Hi, Aramina. At saka, alam niyo ho, kasama ho natin last June 15 sa awards night si Miss Diwata. Thank you so much kay Miss Emma Cordero sa Tiwala. Salamat po, Miss Emma Cordero Toba ng Japan. Nakatanggap po kami ni Attorney Topacio ng special award na pinagpapasalamat ko kasi hindi ko rin po ine-expect na may magre-recognize sa akin. Bagamat nakatanggap na rin tayo way back mga 2 years ago. Matagal na yun, di ba? Mga 2 years ago, nakatanggap tayo ng award with the World Class Excellence Japan Awards. Pero ano po yun, 2 years ago, ibang category. Ngayon naman, another category. Kaya nagugulat ako eh. Yung category binibigay nila sa akin, syempre, ako naman po recommended lang ng, hindi ko lang alam kung sino ang nag-recommend sa atin. But then, thankful po ako sa tiwala ng grupo ng World Class Excellence Japan Awards. At syempre, Silvana, papaalam na tayo? Yeah. Okay, so mga kaibigan, with that, salamat po sa lahat ng mga bumuo ng programa natin ngayon. Ayan. Ngayon, na talaga naman ngayon ay June 17, 2024. Pakinggan muna natin yung special greetings ni Sharif Ibrahim Albani para sa ating birthday celebrant, Victor Salonga. Hindi ma-download. Anyway, yan po ay pagbati po sa kanya at salamat po, Sharif, kasi ito po ay biglaan din. Anyway, salamat po at ngayon ay pasasalamat ang paabot natin sa ating production, lalong-lalo na kay Boss Drew Nasino, ang ating news desk editor, syempre. Ang technical engineer natin, si Winner Contehino, ayan. Si Jenny Lynn, Rico Hermoso, may ganon. Gil John Reyes, Ken Sale, ang gwapo, yan. Chat Josue, yan. Broadcast IT natin si JV Dominguez, teleprompter natin, operator si Neil Joy Abella, ang ating writer si Jan Patrolia at si Charles Laureta. Of course, ang ating CAs si Yasmin Pantaleon, Daniela de Guzman, at syempre ang ating mga intern si Aisen Luis Moises. Ayan. Ang next program po natin ay Balitang Bayan with Miss Jen Patrolia. At wow, sabayan mo ko. Happy birthday po kay Sir Victor Bonanza Salonga. Ayan, at syempre, hoy, ano yan? Oy, ano yan? Hindi ako grabe naman. Oy, mali yan na, mali yan. Hindi. Bakit gano'n? Oy, bad yan. Naka, magagalit yung kanyang pamilya. Ano ba naman kayo? Yes. Sorry. Okay, this time, salamat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ka Victor Salonga, salamat sa tulong mo. Ayang mula sa aming pamilya. Happy birthday to you. To you talaga. Ayan, nako, Diyos ko, para akong showbiz, may na-chismis kagad. Anyway, at of course, nagpasalamat ka na, ha? Okay Thank you po, everyone. Ayan. Siyempre, salamat din kay Attorney Ferdy Topacio. Sir, nasa ka na ba? Ayan, hindi ako updated. But anyway, alam nyo, ang importante lang mga kaibigan, mahalin nyo ang inyong mga magulang kagaya ng pagmamahal natin sa ating Panginoon. Muli po, ako po si Juvie de Guzman, nagpapasalamat and I love you all. Mula sa Yes Yes Show, Topacio, sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio, ang oras, alas 12 ng tanghali. Bye! Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo!